Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Well, magandang araw po sa bawat isa at muli, welcome po sa ating time in the Word at tayo patuloy nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kahabagan at biyaya. Meron tayong pagkakataon upang sama-sama online na mag-aral ng salita ng Diyos patuloy at tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa napakahalagang doktrina o mga katuruan ng Biblia patungkol sa banal na Espiritu. And as we began this lesson, nasabi po natin na napakadaming maling paniniwala, napakadalas na nababanggit ang pangalan ng banal na Espiritu sa maraming konteksto, pero sadly, marami dito ay hiwalay sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na ating malaman ng mga tama at tunay na katuruan patungkol sa banal na Espiritu ayon sa salita ng Panginoon. At papatuloy po tayo na gawin po noon. Pero bago tayo mag-jump in sa ating lesson ngayong hapon ito o ngayong gabi ito, ilan ho muna ng mga announcements and reminders para sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Una ho sa lahat, Happy Independence Day, and isa ho sa malaking kakulangan sa atin bilang mga Pilipino ay yung patriotism. And I know lahat ho tayo ay merong maaaring masabi patungkol sa gobyerno ng ating bayan. At as the Bible clearly commands us, at pag-aralan natin dito sa church, tayo ay dapat na magpasakop sa gobyerno na inilagay ng Panginoon sa atin, at gayon din naman ay atin ipanalangin ng mga namumuno sa ating bayan. And if we have posted the question in the church, anumang kakulangan na meron ng present government natin, this is much better kaysa sa absence ng government that will ultimately result to chaos. Just look at some places. Nakalimutan ko na yung Myanmar yata or other places na kung saan bumagsak ang government nila, gangs have taken over, and tunay ang kabi-kabila ang patayan, ang krimen, ang rape, ang pagnanakaw. So when the government toppled down with yes, government nila ay napaka-corrupt, pero nung nawala yung government, talagang absolute chaos. So we can still thank God na meron tayong existing working government, though it's not as good as we would like it to be. Pero salamat pa rin sa Panginoon at purihin ng Diyos na meron tayong kalayaan na pinagdiriwang at meron pa rin tayong kalayaan ng salita ng Diyos, ng pananampalataya dito sa ating bayan. All its problems, nevertheless, purihin ng Diyos pa rin sa bayan. So we are celebrating, I believe, 126th year ng independence ng ating bansa. And pag-pray ho natin, this coming Sunday ay magdiriwang din ho tayo ng Father's Day. Siyempre, ang focus natin ay Lord's Day, ang ating worship, pero just a little bit added, kumbaga pampatamis pa, ay yung Father's Day. So, invite all fathers, kung kayo ay ama ng tahanan, invited kayo, at ang inyong pamilya, hindi lamang kayo. Dito ho sa JCBC, if you're around Santa Maria, Bulacan at that day, or this coming Sunday, you're very much welcome po. We acknowledge and honor and pray for the fathers, bawat ama ng tahanan, sa bawat pamilya, at meron tayo small token of appreciation po para sa bawat isa. And then also, nagpapatuloy ang ating pag-aaral. Last Sunday, sinimulan natin why adding works to the gospel is foolish. Pinag-aralan natin yung first 4 points last Sunday, and Lord willing, tutuloy natin yung 5 points this coming Sunday. At napakahalaga nito para maging solid sa ating kaisipan na hindi talaga pwede yung faith plus works, baptism, religion, or whatever.
Wala tayong pwedeng idagdag. We stand firmly on sola fide, or faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. So muli ay nakikita natin na ito ho ay napakahalaga. So be present sa ating Sunday school. We're studying about worship. Sa ating worship service, we're studying about why it's foolish to add works to the gospel. And then again, dito nga sa ating time in the Word ay pinag-aaralan natin ang ating home patungkol sa banal na Espiritu. And then, pagkatapos ng Father's Day, Lord willing, ang ating susunod na event, August 26 ang ating petsa para ho sa ating sports fellowship, at going on po ang order taking about our sports uniforms. So, sino man ang gustong sumali, magpagawa. Hindi ito sa apilitan. Kung sino na may gusto, hindi ibig sabihin na pag wala kang uniform, hindi ka maglalaro, hindi yun ang ibig sabihin. Ayaw natin na mapilitan yung iba. Ano po? So, muli, gusto nyo lang ho, maganda, at ito ay magagamit natin maging sa mga susunod na panahon. So, pag-pray natin yan, supportahan natin yung mga gawain natin sa JCBC, at nawa ho ay patuloy tayong paluwalhati sa Panginoon. If you have any prayer requests, let us know through our GCs. I-utilize po natin yan para maipag-pray po. Hindi lamang ng inyong pastor, kundi ng ating mga kapatiran dito ho sa ating iglesia. So yun ho, ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho muna ay dumako sa panalangin at tingin natin ang tulong at paggabay ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama, sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. O Diyos, tunay nakakamangha kung gaano ka hindi nagkukulang, kung gaano kasagana ang iyong biyaya sa amin sa araw-araw. At alam namin at kinikilala namin ang katotohanan na wala sa amin na karapat-dapat sa anumang mabuti, sa anumang masaya, sa anumang masarap. Ang nararapat sa amin ay puot, ang nararapat sa amin ay parusa. Ngunit hindi mo lamang ito, O Diyos, ay we need to hold, but also, Lord, sa biyaya mo, sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, ito'y binayaran mo. Kaya kami ay merong tiyak, tunay na kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At bilang mga mananampalataya, bilang iyong mga titubos, tulungan mo kami na lumakad sang-ayon sa iyong kalooban, hindi sang-ayon sa dikta ng sanlibutan ito, hindi sang-ayon sa dikta ng laman. Help us to not walk by sight, but walk by faith, agaya ng sinabi mo sa iyong salita. Tawa ang aming pananampalataya sang-ayon sa mga katotohanan ng iyong salita, ang humulma sa aming pamumuhay, sa aming direksyon, sa aming mga pangarap at mithiin sa buhay na ito. At muli, O Diyos, ikaw pong gumabay sa aming pag-aaral ngayong hapon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan. Bigyan mo kami ng patuloy na kaalaman mula sa iyong salita. Lord, alam namin that this knowledge can puff up, can be a source of pride. Lord, huwag po nawang hayaan, kundi Panginoong turuan, tulungan mo kami na mga katotohanan na aming malalaman ay lalo magtulak sa amin sa kabanalan at pagbibigay papuri sa iyong pangalan. Lord, amin pong pinupuri ka rin at pinapasalamatan sa independence or sa freedom na meron kami sa bansang ito. Kalayaan na mag-aral ng iyong salita, kalayaan na manampalataya sa iyo din, sa gobyerno na meron kami, Panginoon, alam mo po, at Lord, higit pa sa lahat ng impormasyon na meron kami, alam mo ang pinakamaliit na korupsyon, at yun din ang pinakamalaki, at yun din, alam mo rin, at tanglaw mo ang mga nagtatapat sa serbisyo, at nawa, mahabag ka, at Lord, we ask for your mercy sa mga sa pamunuan na yung iligtas sila, at magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa iyo. Yun din ang mga nasa pamunuan, Panginoon. Lord, baliw yung salita, ang puso ng hari ay parang ilog na nasa iyong kamay ay binabaling mo kahit saan mo naisin. Kaya kami ay kumbinsido, sila man, Panginoon, ay mga hindi mananampalataya, ang puso nila ay nasa kamay mo. At nawa, ikaw ang patuloy na gumabay at magampanan, Panginoon, ng may katotohanan, may katapatan na mga tungkulin na kanilang sinumpaan. Layo mo sa sakuna, Panginoon, at muli mahabag ka sa aming bayan, lalo higit sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Lord, ngayon sa daling ito, kami dadako sa pag-aaral ng iyong salita. Muli, bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng iyong katotohanan, layo mo kami sa lumang kasinungalingan, at ang lahat ng papuri ay mauwi sa iyo lamang, at dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo dadako sa atin ng lesson ngayong gabi, and this is
Sorry, hindi to lesson number 6, lesson number 7, nakalimutan ko palitan. Lesson number 7, tama sa taas, mali dun sa gitna. Lesson number 7, about the doctrine of the Holy Spirit. Mag-review lang tayo, nag-aral natin ng pangalan ng Banal na Espiritu, the word, adjective na holy, and the Spirit, which is breath or air, ruach, sa Old Testament, and pneuma sa New Testament, sa Greek. And then yung personality ng Holy Spirit, hindi siya basta puwersa lamang, hindi siya force lamang, hindi siya basta inanimate force or object, kundi siya ay isang persona na merong mga katangian na hindi magkakaroon ng anumang kabuluhan kung siya nga ay nagaya ng paniniwala at tinuturo ng iba na pakapangyarihan o puwersa lamang. And then, we ended last time ang pagtingin sa katotohanan ng pagiging Diyos ng Banal na Espiritu. Naniniwala tayo sa katotohanan na merong tatlong persona sa iisang kadyosan. At yun ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Siya ay persona at hindi lamang siya mababa, kundi siya ay iisa sa kadyosan. Bakit tayo naniniwala dito? Kahit na walang word for word na mababasa ang sinabi sa Bible that the Holy Spirit is God. At ganyan kahilig yung iba na mga, sige nga, basahin mo sa akin, word for word, the Holy Spirit is God. Pag nabasa, wala talaga. Pero, meron tayong mga impormasyon sa Biblia that will only make sense kung ang tinutukoy ay Diyos nga. For example, is expressly or derivatively called God. Pag-aralan natin yan. He is identified with divine designations. Siya ay kasama at ma-encounter natin ulit kanina mamaya sa Matthew 28, doon sa Great Commission, baptizing them in the name, single name, singular, in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and the Holy Spirit shares in that divine name. So muli, divine perfections are attributed to Him. Meron siya mga katangian na tanging sa Diyos lamang. Divine works as ascribed to Him. Meron siya mga gawain na tanging ang Diyos lamang ang gumagawa. And divine honor is given unto Him. Meron mga parangal na dapat para sa Diyos lang na ibinibigay sa Kanya. So again, ang magiging lundo at conclusion nito ay hindi lamang siya parang Diyos, hindi lamang siya kapangyarihan ng Diyos, kundi siya ay persona at tunay na Diyos. Pero meron lamang iisang Diyos, sabi ng Biblia, at ang tinawag sa salita ng Diyos ay ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. So, naniniwala tayo sa tatlong persona sa iisang kadiyusan. Now, pinag-aralan din natin yung blasphemy against the Holy Spirit. Actually, isa ito sa pwedeng medyo subpoint na bakit maniniwala tayo talaga na ng Banal na Espiritu ay Diyos, sapagkat again, ang sabi ng salita ng Panginoon, lahat ng pumumusong laban sa anak ay mapapatawad, pero ang pumumusong or blasphemy against the Holy Spirit ay hindi mapapatawad. And pinag-aralan natin ang konteksto niyaan at meron dalawang main interpretation. Yung isa ay pwede lamang itong mangyari nung panahon ni Jesus. Yung namang isa ay pwede itong maganap sa mga hindi mananampalataya lamang na patuloy na nire-reject ang ating Panginoong Hesukristo kahit na kitang-kita ang linaw ng ebidensya. Now, ang punto in both interpretations, there is a single common factor that is a yun ay yung willing, persistent, and unrepentant resistance against the Holy Spirit and His message concerning Christ as the Messiah. And the point is this is done by unregenerated individuals only. So muli, hindi ito pwedeng gawin ng isang totoong mananampalataya. Hindi ito magagawa ng isang totoong Kristiyano. Yung hindi Kristiyano lamang ang nakakagawa nito. Then, pinag-aralan din natin, dito tayo natapos last time, yung relationship within the Godhead. So, we said, we believe that the Father, the Son, and the Holy Spirit is God, deity, at yung relasyon within that Godhead. Sabi ng 1689 Baptist Confession of Faith, in this divine and infinite being, there are three subsistents: the Father, the Word, or Son, and Holy Spirit, and of one substance, power, and eternity, each having the whole divine essence, yet the essence undivided. So, hindi siya again parang pizza na hinati sa tatlo, o parang Voltes 5, well, may 5 parte si Voltes 5, pero hindi siya parang Voltes 5 na at may tatlong components. No, merong iisang kadiyusan. Ang Ama ay kumpletong Diyos, ang Anak ay kumpletong Diyos, ang Banal na Espiritu ay kumpletong Diyos. Hindi sila 33.3333. Kanina may pinapanood akong video
na isang Muslim na sinusubukang sagutin ang tanong patungkol kay Kristo kung naniniwala ba siyang si Jesus ay Diyos, and pinakita niya ang isang talata sa book of ng Quran na nagsasabing ang Diyos ay iisa lamang. At ang ginagawa niyang punto, hindi daw hati-hati ang Diyos. So, again, yung paniniwala na pahati-hati, well, again, ang tawag yun ay tritheism. There are three components in one God. No, that is not the case. There are three persons in one God. So, muli ay kaya napakahalaga na ipapaliwanag ng masusi ang mga bagay na ito. Well, merong big word dyan, subsistence. Ang ibig sabihin, something that has a real existence. Tunay na umiiral, hindi ito different modes. Kagaya ng pinon out natin. The Holy Spirit being divine is of one and same substance, power, eternity, and attribute with the Father and the Son. Yung katangian, kapangyarihan, kakayahan, lahat ng meron at essence ng Ama ay ganoon din sa Anak at ganoon din sa banal na Espiritu. Hindi sila magkakaiba. Now, maaaring umiikot na yung isip ng iba sa inyo. Teka muna. Parang sa Bible, parang merong kakaiba eh. Sinugo ng Ama ang Anak, and sinugo ng Anak ang banal na Espiritu, o ng Ama ang banal na Espiritu sa pangalan ng Anak, and so on and so forth. Tignan natin yan. Now, that is the objection, the Holy Spirit's subordination. Pag sinabi subordination, ay yung pagpapailalim, pagpapasakop. At makikita natin, halimbawa, sa John 15:26, but when the Comforter, which is come, whom I will send unto to you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. So again, narito ang banal na Espiritu, isesend ni Jesus. Isesend ng Anak. At again, do sa idea ng iba na, okay, ang Ama sinend ang Anak, so mas mababa ang Anak. At yung banal na Espiritu, ang Anak, sinend ang Holy Spirit, so mas mababa ang banal na Espiritu. At again, yung kaisipan ho na yan ay mali. That's absent from the Bible. Hindi ho yan ang tamang kaisipan pagdating ho sa pananaw patungkol sa Kadiyusan. Answer, this apparent subordination within the Godhead is regarding order and office, not substance or essence. Ayan. Hindi ibig sabihin na mas mababa kaysa sa Ama, ang Anak, at ang Anak kaysa sa ang banal na Espiritu kaysa sa Anak in their substance or essence. They are of the same substance. Again, yes, Spirit, walang matter na bumubuo sa kanila. Pero sa Kadiyusan, sa essence ng Kadiyusan, sila ay iisa sa katangian, ano? Halimbawa, yung tubig, yung tubig na nasa pitchel A at yung tubig na nasa pitchel B ay pareho ng component, ano, H2O. Pareho ng mga katangian, ano, walang it doesn't have any shape or form. It takes the form of its container. Basa ang tubig sa A at sa B. Pareho. Maaaring ipandilig ng halaman yung B, maaari ipanluto yung A, magkaiba ng pinaggamitan, pero it doesn't mean na yung tubig sa A ay mas mataas kaysa sa tubig sa B. So again, that is just an illustration na hindi po pwedeng sumapat, pero I hope kahit paano ko. Isa pang illustration ay ang husband and wife. The wife's duty is to submit to the husband. Yung duty ng wife's duty to submit to the husband does not mean that the husband, which is male, is higher or superior over the wife, which is female. Both man and wife are created in the image of God. They are both image bearer ng Panginoon. Pantay sila, pero magkaiba ng disenyo, magkaiba ng gawain, at inutusan ng Diyos ang babae na magpasakop sa lalaki, but it doesn't mean na lesser ang woman. At ganoon din, nandoon ang pagpapasakop ng anak sa Ama, nandoon ang pagpapadala ng anak sa banal na Espiritu. So there are those subordination works ng gawain nila, pero it doesn't mean na mas mababa. So muli, all these illustrations ay may kakapusan kapag hinimay nyo pa ng mas masinsin. Pero I hope na get yung point across
yung thinking na mas mababa ang anak sa ama, mababa ang banal na spirito sa anak, ay absence sa salita ng Diyos. At kung meron mang quote and unquote the apparent subordination, it is not of essence, hindi ito sa mas mababang katyusan, pero pinapakita nito yung magkakaibang gawain. Yan, kakaibang gawain. This subordination is covenantal and official. Ibig sabihin, ito yung kanilang gawain. Ito yung kanilang gawain. Not essential. Hindi dahil mas mababa talaga si Kristo. Hindi dahil mas mababang uri ng Diyos ang banal na Espiritu. Subordination in function and not in attributes. Hindi mas all-knowing ang Ama and mas limitado ang information ng anak, and then mas konti ang information sa banal na Espiritu. Hindi 100% ang lakas ng Ama, 90% ang anak, and 80% ang banal. No. Ang subordination nila, ang pagpapailalim nila is in function but not in attributes. So again, nandun yung kanilang equality in essence, in power, in eternity, na doon yung kanilang kaisahan. At mahalaga na mag-grasp natin to. Kaya kung napansin nyo, dinadinan ko ulit sapagkat isa ito sa medyo matagal-tagal kong struggle bilang batang mananampalataya. Ito yung kaisipan na medyo naiwan sa akin. Even after my conversion, nandun pa rin yung thinking noon. Well, syempre, in the very words, Ama, mas mataas kaysa sa anak. Okay? And then, doon na mabanggit, Ama, Anak, Banal na Espiritu. So, ang nag-sink in sa akin, well, parang hierarchy siguro yun. Taas ang Ama, and then ang Anak, and then ang Banal na Espiritu. Well, that is not the case. Point, when the Holy Spirit is sent by the Father and the Son, it doesn't mean that He is less of a deity than them. Their power, essence, attributes, and divinity are equal, perfect, and infinite. Again, yung subordination na ito ay official, covenantal, and official. Magkakaiba sila ng gawain, hindi nagpapakita ng higher level na mas mataas yung isa kaysa dun sa isa. Now, ano yung relationship within the Godhead? Merong equality. Equal because the Holy Spirit is God. Pantay. Kung hindi pantay, edi hindi God. Okay? Kung mas mataas ang banal na Espiritu, edi iwan yung iba, hindi Diyos. Kung mas mababa ang banal na Espiritu, well, hindi siya Diyos kasi wala siya sa level ng pagiging perfecto. So again, the moment we arrive at the truth that He is God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they cannot be not equal. Hindi sila pwedeng hindi pantay. So there's equality within the Godhead muli, pero merong iba't ibang gawain. Ayun. Merong iba't ibang gawain. Number next, this distinction. Hindi tayo modalist, hindi tayo oneness in our theology about the Godhead or about God. The Holy Spirit is a distinct person from the Father and the Son. Again, maraming nalilito rito. Muli, sa katingin nila, pag sa langit siya ang Ama, sa lupa siya ang Anak, and then sa buhay ng mga mananampalataya siya ang Banal na Espiritu. Iba't ibang modes, depende kung nasaan siya at yung aktibidad niya. That is not the case. Malinaw sa salita ng Panginoon na isang halimbawa ay yung baptism ng ating Panginoong Hesukristo. Nagsalita ang Ama, bumaba ang Banal na Espiritu, at nahandoon ang Anak sa tubig. So muli, handoon yung presence ng tatlo. And then sa Matthew chapter 28 verse 19, nabanggitan natin kanina, go therefore and make disciples of nations, baptizing them in the name, and in that name shares three persons of the Father. At mahalaga dito, pag tinignan nyo sa Greek yung kaito, that means and the, na talagang nagpapakita ng distinction, and of the Son, and of the Holy Spirit, emphasizing the distinction of the three of them. Ano talaga yung pagiging distinct? So there is equality, and there is that distinction of the Father from the Son, from the Holy Spirit. So the Father is not the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. And I've spoken to maybe sa mga pakikipag-usap, maybe 3 or 4 na mga ang kanilang theology ay oneness or modalist. That is, nagbabago lang ang kanyang modes or works
and titles depende sa ginagawa or kung nasaan siya. Isa sa pinakadelikado diyan ay ang Kingdom of Jesus Christ. Kibuloy, oneness. Siya na ang anak. Later on, siya na rin ang ama. And by the way, na pumutok ang balita, kamakailan na siya ay inaresto, nagsilbi ng arrest warrant, pero hindi siya matagpuan. Pero ang Jesus ng Biblia, nung inaresto, hindi nagtago. Hindi nagtago yung Jesus ng Biblia. Pero ito ay hindi masilbihan ng arrest warrant. So, well, that's a different topic for a different time. But truly, that guy is a false Christ at kailangang layuan. Number next, ay yung procession. That means, ang punto ay nag-proceed from, may pinanggalingan, that is, ang banal na spirito ay sinend ng ama ng anak ng ama at ng anak. John 14 verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, pinadala ng ama sa ngalan ng anak. Siya yung another Comforter. He shall teach you all things, to bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So muli, nag-proceed mula sa ama sa pangalan ng anak. Point, through the Holy Spirit that is given by the Father and sent by the Son to us and indwells us in the Godhead, is the Godhead present with every true believer. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sinugo ng Ama sa pangalan ng anak, ay nakatahad sa atin ang buong katiyosan. So yes, minsan sa lengguwahe ng Bible, and also in our conversation or teaching and preaching, sinasabi, nakatahan sa atin ng Diyos, nasa atin ang Ama, nasa puso mo si Kristo, nakatahan sa iyo ang banal na Espiritu. Well, yung iba nagtatanong, alin ba talaga? Sino ba talaga? Well, again, strictly speaking, sangayon sa Bible, ang nakatahan sa atin, tayo tinatakan ng banal na Espiritu, and through the Holy Spirit, in the Father and the Son also indwells every true believer. So, hindi natin kayang ipaliwanag logically, because again, the infiniteness of the Godhead ay hindi abot ng kaisipan ng tao. Pero maliwanag na sabi ng salita ng Diyos, nasa atin ang Ama, nasa atin ang anak, at nasa atin ang banal na Espiritu. Kahit na, yes, ang Ama, ang anak, main position niya ngayon siya nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. So again, the presence of the triune God is in us through the presence of the Holy Spirit na nasa bawat tunay na mananampalataya. At laking comfort nito, laking encouragement nito. Kung naalala niyo yung pinag-aralan natin, I believe, a month ago, that we are called to defend the gospel, to guard the gospel if needed, to suffer for the gospel. At ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy na kanyang ingatan ng ebanghelyo by the Spirit. So hindi sa pamamagitan ng sariling kapangyarihan. And any ministry that we do, preaching, teaching, sa multimedia, sa music, singing, whatever ministry na ginagawa natin, ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nakatahan sa atin. And let me just give this as an example. Minsan may nakaraan, nagbigay sa mga anak ko ng laruan, pero yung laruan na yun ay di baterya. At si Leah ay talagang natuto na siyang mag-switch ng laruan. Switch siya ng switch, ayaw, sira, ayaw, sira. Hindi mag-function. Bakit? Sabi ko, walang baterya, walang power source. At magandang encouragement sa atin bilang mga mananampalataya. Ang power source ay nasa atin. To be able to do yung paglilingkod sa Panginoon. Power source ay nakatahan sa atin. Walang iba, hindi ang banal na Espiritu. So, let's chew on that, let's meditate on that, and praise God sa katotohanan na yun. Number next, let's just read yung sinabi ni Sinclair Ferguson. The mystery of the Spirit's ministry thus points to the glory of the Christian's communion with God. Our fellowship in the Spirit is with the Father and the Son. So again, yung kalwalhatian ay ng pagiging Kristiyano ay hindi yung actually yung pinakamataas. We have studied from 1 John, our fellowship is with God.
yung with the Son and with the Father and with the Son. Nandun yung fellowship, nandun yung communion natin sa Ama at sa Anak, at ito yung sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? Last Monday, nandun kami sa Subic at merong meet and greet the dolphin. At again, once in a lifetime opportunity na ma-meet yung dolphin, makapagbigay ng isda sa dolphin, makahug yung dolphin, makapagpa-picture sa dolphin, at pwede ka pang mag-swimming kasama ng dolphin, siyempre sa tamang halaga. At again, tuwang-tuwa sila dahil nakasama nila ang dolphin. Again, what a wonderful blessing na meron. Doon hindi namin ginawa yun, nanonood lang kami. What a wonderful blessing na meron tayo bilang mga Kristiyano, nakatahan sa atin ang banal na Espiritu. Now, dito tayo, the work of the Holy Spirit in the Old Testament. Yung gawain, yung work, yung gawa ng banal na Espiritu sa lumang tipan. The ministry and activity of the Holy Spirit are often viewed from His New Testament activities, but He is very much present and involved also in the Old Testament. Ang ministeryo at gawain ng banal na Espiritu ay madalas titingnan sa bagong tipan. Yun madalas yung kino-consider yung mga talata sa bagong tipan. Pero siya ay very much present and involved and active maging sa mga mananampalataya at sa paglikha ng Diyos sa lumang tipan. So, i-consider natin ang ilang mga bagay, yung aktibidad, presensya ng banal na Espiritu sa lumang tipan. Note, the name Holy Spirit figures much more pervasively in the New Testament than in the Old Testament. Pagdating sa New Testament, dito natin mas mababasa yung adjective na holy together with the noun spirit. Holy Spirit. Pero sa lumang tipan, hindi masyado. Madalas, the Spirit of God, the Spirit of the Lord. Pagdating sa bagong tipan, doon mas magiging prominent yung Holy Spirit. The New Testament writers clearly identifies Him with the Spirit of God of the Old Testament. So, again, merong mga writers, which is makikita natin dito, ang mga writers ng New Testament ay may quote na mga passages from the Old Testament pertain to the Spirit of God, and they will pertain it to the Holy Spirit. No? So, baka mamaya kasi ang akala ng iba ay mga spirito ng Diyos at yung mga anghel ay mga spirito sa mga anghel lang. No, that's not the case. Yung mga Spirit of God, the Spirit of God or the Spirit of the Lord sa lumang tipan ay pinapatungkulan nito ay ang banal na Espiritu sa bago. It's the same person in the triune God. Acts, for example, sa Acts chapter 7, verse 51, Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. So again, merong sinasabi dito si Peter na sila ay stiff-necked, sa katumbas natin sa panahon natin yan. Noon matigas ang liig, ngayon matigas ang ulo. It's the same meaning almost. They resist the Holy Ghost. Sabi ni Pedro, ye resist. I believe, hindi to si Pedro, malamang si Stephen. You do always resist the Holy Ghost as your father did. So, sino yung fathers? Yung fathers ay yung mga Hudyo nung lumang tipan. At yung mga Hudyo nung lumang tipan ay niresist nila ang Espiritu ng Panginoon. So, ang punto lang is that Spirit of God, the Spirit of the Lord in the Old Testament is the same sa Holy Spirit sa New Testament. Sa Nehemiah 9:30, yet many years did thou forbear them and testified against them by thy Spirit in thy prophets. So again, thy Spirit, the Lord's Spirit in the prophets, ay nagtestify sa kanila. Yet would they not give ear, therefore gavest thou them into the hands of the people of the land. So again, nandun yung parusa ng Diyos sa kanila, hinayaan nyo sila masakop dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Again, thy Spirit, yung Spirito ng Panginoon ay equivalent to at tinutukoy ay ang banal na Espiritu. So, He is the giver of Israel's ritual service. Siya ay nagbigay. Siya ang kung paano yung mga ritual sa gagawin ng Israel sa kanilang pagsamba sa Diyos, pag-aalay sa Diyos dun sa templo. For example, sa Isaiah 9:6, these preparations having thus been made, the priests go regularly into the first section performing their ritual duties.
but in the second only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking blood, which he offers for himself and for unintentional sins of the people. By this the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet open as long as the first section is still standing. Now, hindi natin punto na himay-himayin lahat ng sinabi sa Hebrews chapter 9 verses 6 hanggang verse number 8, pero ang punto ay yung daw binigay na instruction sa lumang tipan about the offering, about sa pagpasok sa holy place, and then yung also yung entrance sa Holy of Holies, at ang yung high priest lamang makakagawa at mag-aalay siya para sa kasalanan niya and also sa kasalanan ng mga tao. At lahat ng instructions na yon, ang sabi, by this the Holy Spirit indicates. Ibinigay ng Diyos yon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, at that is the Holy Spirit. At merong ini-indicate, merong pino-point out ang Banal na Espiritu pagdating sa bagay na yon. So muli, ang punto lang ay, so when you read, minsan ay tinatamad tayong basahin yung mga instructions na yun, yung yung elaborateness kung paano gagawin doon sa tabernacle, paano yung mga sacrifices, and just try to remember that truth. It is the Holy Spirit speaking, giving that instruction sa mga tao ng Diyos, sa mga Hudyo nung time na yun. He spoke through the prophets. Siya, ang Banal na Espiritu, nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Matthew 22 verse 42, saying, "What do ye think about the Christ? Whose son is he? They said unto him, the son of David. And he said unto them, how is he then the son, then that David in the Spirit calls him Lord, saying." Again, how is it then that David in the Spirit calls him Lord? Yan. Si Haring David ay tinawag na Lord yung anak ni David. So pinupunto rito ng ating Panginoong Yesus ay mas mataas siya na anak ni David, na Mesiyas, na anak ng Diyos, kaysa kay Haring David. Pero ang gusto natin makita sa ating lesson ngayon ay David spoke in the Spirit. It is an inspired utterance of David. Mark 12:36, David himself in the Holy Spirit declared, "The Lord said unto my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet." Again, this is quoted again sa Hebrews chapter 1. So muli, ay makikita natin nandun yung involvement ng banal na Espiritu in the Old Testament, in David, in the Psalms, and many, many more. Sa pag-progress ng time, tignan natin, in the Pentateuch, pag sinabing Pentateuch, the first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, the Spirit is most commonly designated as of God or of the Lord. The Spirit of God or the Spirit of the Lord. Example, God's agent in creation, Genesis 1:2. Alam na natin yan. The Spirit of God moved in the face of the waters, and the earth is without form and void. Pero sa Job 33 verse 4, ang sabi, the Spirit of God hath made me. So again, He is God's agent of creation. So nahan doon. So muli, pag tinanong, sino bang gumawa? Ang Ama, ang Anak, o ang Banal na Espiritu? And makikita na sa Biblia, all three persons are involved in creation. God's agent of empowering and equipping select leaders of Israel. Siya yung agent, siya yung kaparaanan at gumagawa upang bigyang kapangyarihan, kakayahan yung mga piling individual at mga tagapanguna ng mga tao ng Diyos sa lubang tipan. For example, Numbers 27 verse 18, "And the Lord said unto Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thine hand upon him." Nasa kanya ang Espiritu, and that's pertaining to the Holy Spirit of God that will be guiding Joshua, and at siya ang papalit kay Moses pagkatapos mamatay ni Moses. Sa Exodus 31 verse 3, "And I have filled him with the Spirit of God in wisdom and in understanding and in knowledge and in all manner of workmanship." I believe si Bezaliel ito nung pinili particularly ng Panginoon na gagawa sa templo na napaka may kahusayan siya at binigyan siya ng kahusayan ng Panginoon patungkol sa mga workmanship na kailangan. So again,
with the Spirit, I have filled him with the Spirit of God, and that is the Holy Spirit. Now, sa period ng Judges, he comes upon individuals as an energizing power. Nagbibigay siya ng wisdom, ng physical power, and military victory. Nandun yung pagbibigay niya ng kalakasan, ng kapangyarihan, ng kaalaman, at maging ng pagtatagumpay. For example, sa Judges chapter 3 verse 10, nandun si Othniel. Sa Judges chapter 6 verse 32, si Gideon. Sa Judges 11:29, si Jephthah. Judges 14 verse 19, si Samson, pamilyar na storya. At nung sinabi ng Bible, and he wist not that the Spirit of God had departed from him. So actually, hindi yung kanyang buhok, kundi yung paglisa ng banal na spirito ang nagbibigay ng o nagpawala ng lakas kay Samson. 1 Chronicles 12 verse 18, si Amasai. So again, nagbibigay ng kapangyarihan, ng wisdom, and even military victory ang Panginoon through His Spirit na handod ng involvement. So makikita natin na even in the Old Testament, hindi involved lamang sa mga religious things ang banal na spirito. So maging sa mga bagay na yon, even in the military, dahil handon yung involvement ng Diyos sa buong bayan ng Israel. Judges 3 verse 10, basahin lang na, and the Spirit of the Lord came upon him, si Othniel po yan, and he judged Israel and went out to war, and the Lord delivered, hindi ko nababasahin yung pangalan ng hari, of Mesopotamia in his hand, and his hand prevailed against yung hari na yun. So muli, makikita natin din yung involvement ng Espiritu ng Panginoon, that is the Holy Spirit. In the period of the monarchy, panahon ng mga hari, tapos ng mga judges, humingi ng hari ang Israel, binigyan sila ng Panginoon. The Holy Spirit validates with His presence the legitimate king highlighted in the Saul David conflict. So makikita natin sa kay Saul, nandun yung Espiritu ng Panginoon, siya yung hari, and then wala ang Espiritu ng Panginoon sa kanya. At ang Espiritu ng Panginoon na ay nakay Haring David. Kaya nga may encounter natin malamang, higit sa malamang, nung sinabi ni David sa Psalm 51, at yung iba ay nagkakaroon ng maling theology dito, nang sinabi David, take not thy Holy Spirit from me, or take not thy Spirit from me. Hindi yun nangangahulugan ng salvation, but more on sa kanyang pagiging hari, sapagkat nasaksihan niya kung paanong ang banal na spirito ay inalis kay Haring Saul at nawala ang kaharian kay Haring Saul. At in-establish ang Diyos yun kay David. So most likely, sa context ng Old Testament, yun ang tinutukoy ni David and hindi ang kanyang salvation experience. 1 Samuel chapter 16 verse 13, then Samuel took the horn of oil and anointed him and the midst of the brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. So muli, yun ang nagpapakita ng kanyang pagiging legitimate king, piniling hari ng Panginoon. At again, makikita nyo ho, noong pinautismo ng ating banal na spirito, bumaba ang banal na spirito sa kanya, that he is really prophet, priest, and king. So that's an added thing there. At makikita natin yung ganda ng parallel ng mga bagay po ito. Next, 1 Samuel 16 verse number 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. So again, iniwan si Saul. Dahil hindi na siya ang legitimate na hari, nireject na siya ng Panginoon. At ang legitimate na pinili ng Panginoon na papalit sa kanya ay si Haring David. And most likely, ito yung, again, sa context, hindi salvation ng Psalm 51, sinabi ni David na take not thy spirit from me, is about his kingship, yung binigay ng Diyos sa kanya na pinili siya bilang hari ng Panginoon. 2 Samuel 23 verse 1, now, he inspires prophetic utterances. Medyo napasadahan natin ito. Siya ay nag-i-inspire ng prophetic utterances, yung mga hula, mga salita sa lumang tipan. Again, sabi nga ni Peter, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. 2 Samuel 23:1, now this be the last words of David. David the son of Jesse said, and the man who was raised up on high, and the anointed of God of Jacob, the God of Jacob,
And the sweet psalmist of Israel said, "The Spirit of the Lord spake by me, and His word was in my tongue." So again, merong mga punto na kung saan talagang alam na alam ni David, it is not his words, it's the Spirit of the Lord spake by me. Ginawa na ako instrumento ng Diyos para magsalita. And the words of the word was in my and His word was in my tongue. So again, literally, may mga pagkakataon na 2 Chronicles 15:1, and the Spirit of God came upon Azariah and the son of Obed. And again, nahandun yung prophesy. Let us end here sa sinabi ng Ligonier.org about this, the Spirit in the Old Testament. Throughout the Old Testament, we see the Holy Spirit working also in redemption. We have noted that the Old Covenant ministry of the Spirit to gift individuals for service was mainly limited to prophets, priests, and king. Again, doon sa king, minsan nagpara silang pumasok ang judges bago yung king. So, tinabagay yung judges ang nagsilbi, nag-rule sila, para silang para ding king ang kanilang function. So makikita natin na primarily limited, hindi lagi, pero nasa prophet, priest, and kings na nasa lumang tipan yung presensya ng banal na Spirit. The Holy Spirit anointed prophets to speak God's word, priests to intercede for God's people, and kings to lead Israel against the enemies of God. The Lord used all these individuals to advance His plan of redemption, pointing ultimately to Christ, whom the Spirit anointed, as we have alluded kanina sa baptism ng ating Panginoong Kristo, as our prophet, priest, and king to secure our eternal salvation. So nawa magbigay ito sa atin ng another wonderful perspective sa lumang tipan as we go through and read itong mga propeta, mga hari, at yung mga priest sa lumang tipan na nahandoon ng presensya ng Panginoon, doon ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanila. Itong mga taong ito ay nagpo-point out sa parating na prophet, priest, and king, and that is none other than our Lord Jesus Christ. And again, He did came, at tunay ginanap niya ang kaligtasan para sa atin, at natupad sa atin ang pangako ng Panginoon na banal na Espiritu na tatahan sa kanyang mga mananampalataya. What a wonderful, wonderful truth. So makita natin kung gaano ka-involved, gaano ka-active ang Holy Spirit even in the Old Testament. And then, makikita natin na mas malaking blessing na meron tayo, nakatahan ang banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya. Pero before that, ay dito magtatapos ang ating lesson ngayong gabi. So, tingnan ko muna kung meron tayong question sa ating comment section. Wala naman. Tingnan ko rin po sa ating private message. So, meron nag-PM. Wala din naman. Sa text message, si Brother Boy, ang mga namatay na may maling pagkakilala sa Holy Spirit, possible ba na may true faith sila? Yes, possible po. Dahil ang nagliligtas ay ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. And as we have pointed out in our previous question and answers at sa ating mga pag-aaral, ang paglago kasama sa paglago ng buhay Kristiyano ay ang paglago sa kaalaman. And that is a journey. At again, may mga Kristiyano na namamatay na may dalang maling paniniwala. And it doesn't mean na nagkulang ang Panginoon sa kanila. And I hope naalala niyo yung distinction. There are things to be believed to be saved, and there are things not to be denied. Now, kung merong katuruan tungkol sa banal na Espiritu na talagang pinipilit na dinideny ng taong yun, lalo na, halimbawa, dinideny niya ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu, ay higit sa malamang, ay dalawa lang ang posibilidad. It's either ito ay dulot ng kakulangan sa paglago at hopefully ma-overcome, or baka ito'y ebidensya ng wala ang kaligtasan sa taong yun. So, ang tanong ko kasi, posible bang sila ay may tunay na pananampalataya? Well, yes, possible po. Dahil again, as I've said, ilang panahon na akong ligtas, meron pa rin parang tritheism
sa view po ng Ama, mas mataas, ng Anak, mas mababa, at yung Banal na Espiritu, ang pinakamababa. So again, that's a wrong doctrine. Salamat sa Diyos, hindi ako inabutan ng kamatayan sa ganung kalagayan, pero hindi ako naligtas nung natama yung doktrina na yun. Number next, kung ang Spirit of Truth ay nasa puso ng tao, pwede ba siya magturo ng alam niyang mali based sa Bible? Now, kung ang Spirit of Truth ay nasa tao, at that's assuming na ang tao ay ligtas. Ang taong ligtas ay pwede pa rin magkasala. Ang taong ligtas ay pwede magkasala ng alam niyang kasalanan yung kanyang ginagawa. Yes, pwedeng mangyari yun. At pwedeng yung mangyari at napakasama lang sa panlasa kung gagamitin pa ang Bible para isakatuparan yung bagay na yun. So, pwede bang mahulog ang isang taong totoong Kristiyano sa ganung kalagayan? Yes. Kaya nga, ang utos sa atin ng Panginoon ay tawagin sa pagsisisi, nandun yung church discipline, para tawagin sa Panginoong balik. Now, ang description ng salita ng Diyos ay yung lakad. Again, napag-aralan natin sa 1 John 2 Sundays ago. Kung ang lakad niya ay sa dilim, yun na yung kanyang manner of life, ay dapat hamunin yung kanyang pagpapahayag ng pagiging Kristiyano, at kung siya nagpapatuloy doon ay baka ito'y ebidensya na talaga siya hindi tunay na mananampalataya, lalo na kung aminado siya ito'y mali at ginagawa niya para matupad yung kanyang personal at masamang hangarin sa kabila ng pagtawag sa kanya na magsisi pero nagpapatuloy pa rin siya doon, may natin na higit sa malamang, siya ay hindi isang tunay na mananampalataya ayon sa sinabi ng salita ng Panginoon. Ang mga pastor na talagang after the money sa ministry, possible ba na may Holy Spirit sila? Again, doon pa rin ako pupunta ho, possible bang mahulog sa kasalanan ng isang totoong, wag pastor, possible bang mahulog sa matinding kasalanan ng isang totoong Kristiyano? Possible. Okay, naging pastor yung Kristiyano. Pwede ba mahulog sa matinding kasalanan? Yes, pwede pong mahulog sa matinding kasalanan. Involve ang pera? Yes, pwede pong mahulog sa isang matinding kasalanan na ang pera. Now, kung yun ang paraan ng pamumuhay at talagang walang pagsisisi sa ganung mga kalagayan, ay sa ngayon salita ng Diyos, yun ay ebidensya ng hindi talaga sila tunay na mananampalataya. Again, ang tanong kasi ay possibility. So hindi natin inaalis na ang totoong Kristiyano pwedeng mahulog sa kasalanan. Kahit pastor pa siya. Pwedeng mahulog sa matinding kasalanan. Kahit pastor pa siya. So pwede hong mangyari po. Pinili ng Diyos, but not yet in the faith. Pwede bang magkasala ng unpardonable sin? If yes, hindi siya pwede maligtas kahit elect siya. Again, it will contradict. Alam mo natin na may mga statements ang Bible, mga pinili ng Panginoon, tiniyak ni Kristo, all that the Father hath given me shall come to me. It's not an if, it is a when. Sinigurado ang ating Panginoong Kristo. Then therefore, do wala tayong word for word sa Bible na magsasabi that they will not, ay magiging malinaw na implication na hindi nila magagawa ang unpardonable sin because they are part of the elect. Hindi yung mangyayari. Dahil sinigurado ni Jesus na maliligtas sila. All that the Father hath given me shall come to me, and all that come to me will I no wise cast out. So therefore, when they hear the word, my sheep hear my voice. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. At ang unpardonable sin, o yung blasphemy against the Holy Spirit, they do not hear. They reject the voice of the Holy Spirit. So, makikita natin na yun ay magkakontra. Thank you po sa mga tanong ngayon. At dito tayo matatapos. Let us set up. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, salamat sa pagtuturo mo, tawa ang mga katotohanan mo, ipatuloy mong gamitin. Baguhin kami, turuan kami, akayin kami. At ang lahat ng kapurian ay mauwi sa iyo lamang. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Muli po, maraming salamat. God bless. Hope to see you this coming Lord's Day. And again, ang mga tatay, nawa magkita-kita tayo this coming Lord's Day and also to celebrate Father's Day. God bless po.